Hindi nga binomba ng tubig pero mas delikadong pagmaniobra naman ang ginawa ng China sa huling resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Yan ang iginiit ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Kabilang sa mga pinag-aaralan ay kung paanahon nga ba para mas malaki at mas mabilis na sasakyan ang ating gamitin sa Pilipinas para sa resupply mission. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa aerial video na ito, kita ang pagharang ng dambuhalang barko ng China Coast Guard sa vessel ng Philippine Coast Guard. 3 beses itong mas malaki kaysa sa barko ng Pilipinas. Sa isa pang video, makikita kung paanong pinalibutan ng China at tila inipit sa gitna ang ating BRP Cabra. Inilayo ito sa BRP Sindangan na pinalibutan din ng China. Mula alas 7 ng umaga nitong Biyernes, 3 oras na nakipagpatentero ang Pilipinas sa mga dihamak na mas malalaking barko ng China. Wala ring paki ang China kahit niradyo natin sila. Accordance with international and Philippine national laws, you are within Philippine Exclusive Economic Zone. Your actions will affect Philippines-Chinese relation and will be reported to concerned authorities. Over. Umabot sa puntong dinikitan na ng Chinese vessels ang ating barko. Makikita rin ng Chinese crew na kumuha ng video at litrato. Binuntutan din ang mga mismong bangka mag-deliver ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. We always encounter dangerous maneuvers, shadowing activities, blocking not only from China Coast Guard vessel, but also from China militia vessels. Sa kabila ng panghaharas ng China, tagumpay ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. May napatunayan din daw ang PCG sa nangyaring ito. For this particular resupply mission, it has been very clear that the Chinese maritime militia are performing active role to block the resupply mission. Giit ng China, hindi humingi ng permiso ang Pilipinas sa gagawing resupply mission, kaya nila ito binuntutan. Pero tinablayan ng Armed Forces of the Philippines. What we do in our own backyard is not of their concern. China Coast Guard is a misplaced bully in the West Philippine Sea. The National Task Force West Philippine Sea wishes to emphasize that China has no authority or power to conduct law enforcement operations in our exclusive economic zone. The only entity or authority that has the power to do so is the Philippine government. Sinabi naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro, inilagay ng China sa alanganin ng buhay ng mga Pilipinong crew na sakay ng barkong muntika ng mabangga. Wala ngang water cannoning pero mas delikado ang mga maniobra na ginawa nila sa mga kasama natin na Philippine Coast Guard. This is to me irresponsible behavior on the part of the Chinese Coast Guard. And I think that the world knows who is in the right. Dagdag pa ng AFP, China ang dapat sisihin oras na magkaroon ng disgrasya. Ang mapanganib na pagmaniobra ng China ay paglabag daw sa 1972 Coalition Regulation na signatory pa naman sila. Kaya tingin ni Teodoro, hindi pwedeng sa diplomasya lang idaan ng Pilipinas ang pagtindig. Kapag hindi po malakas ang spinal cord nitong diplomasya, ay gagamitin lamang ito para itulak tayo ng paatras at ng paatras. Nangingibabaw po ang malalakas sa mahihina. Kabilang sa pinag-aaralan ngayon ay ang paggamit ng barko ng Philippine Navy para sa resupply mission. Maging ang AFP Western Command, giniit na panahon na para gumamit ng mas malaki at mas mabilis na resupply boats. Kanina, pinangunahan ni na Secretary Teodoro at US Ambassador Mary Kay Carlson ang commissioning ceremony sa Naval Station Jose Andrade sa Maynila para sa 2 patrol vessels na donasyon ng Amerika sa Philippine Navy. Ito ang BRP Valentin Diaz at BRP Ladislao Diwa. Sa gitna ng mga bantang kinakaharap sa ating karagatan, malaking bagay daw ang dagdag ng mga barkong ito sa puwersa ng ating Philippine Navy. Naniniwala si Secretary Gibo na kinakailangan pagtuunan ng pansin hindi lang ang Navy kundi maging ang Philippine Coast Guard upang mapalakas pa ang kanilang kakayahang bantayan ang ating teritoryo. As the Philippines continues its courageous stand to uphold the international order and defend its rights in the West Philippine Sea, rest assured, the United States stands with you in this all-important endeavor. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan.
mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.